ng kabayo yan pinakakain sa mga hayop yan. O ngayon, kung gagawa ako ng pantao na pataba, medyo mamamahalan tayo. Kasi ang kilo ng matamis na muscovado, 140. Kamahal, ano? Yun yung ihahalo ko, yun ay titimplahin ko sa harap mo na, eto, umiinom ako ng pataba ko. Kasi ang ginawa ko, muscovado yung nakamix. Yun lang yung babaguhin ko. Yun lang, ano? Yun lang. Kung baga sa kawan, pwede na ikasya sa tao. Kaya naman, para maging sosyal, baka malalo sila matakot. Ano naman? 340 naman ang kilo. Ang ilalagay natin, coco sugar. Coco sugar naman. Oo, mas mahal kasi yun. Mas special. Special yun. Yun yung kabintayan ko sa... Pwede pa nga naman na ihalo dyan. Kasi molasses yung nakahalo, kaya pang ano lang ito, pwedeng panghayop lang ito sa kahalaman. Pero pag hinaluan natin ng muscovado yan at saka yung coco sugar, pwede na pantao yung pataba. Kunyari, kailangan mo na baka nga yung difference nung tinimpla ko na yun, baka hindi mo na kailangan bumili ng kuwan. Ano na nga itong yung Centrum na 8 to 6. Parang yun na yun. Ayun na din na kuwan niya. Liquid pa yung atin, natural. Meron akong hindi ko nga maipaliwanag ito, hindi ko alam kung kanino ko itatanong. Kung makikita mo rin sa labas, marami akong paleta kanina ron. Nakuha na mo siguro yung paleta ko ron. Ang dami nun. Paleta pong kuwan siya. Yung patong-patong. Sinalansaron ko yan, yung paleta, yung parang kamukha niyan. Parang yung patungan. May paleta lahat yan, nilagyan ko. Alam mo kung ano nangyari doon sa pataba ko? Pinahirapan ako ng mga daga. Dinadaga siya. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto nilang sinisira yung sako. Siguro may naaamoy sila kakain. Butas lahat na yung ilalim. Binabutas yung sako po ninyo. Kaya ngayon, ginawa ko. Ipinlat ko para nahihiala silang mapagtaguan. Ngayon, hindi sila pwedeng pumasok dyan. Hindi sila pwedeng magtago. Ganun. Kaya pala nandun yung paleta ninyo. Kaya yung inilabas ko na yung paleta ko, pinahirapan ako nung nakaraan ng mga taga. Hindi ko alam kung ano meron doon sa pataba ko, ba't nila tinitira. Gustong kuha ng pataba, Kasi alam niya organic. Alam niyang alam niyang baka may kailangan yung katawan niya ron, kaya tumitikim siya. Ang totoo, yung pataba na to, maraming hindi, ayaw lang nila maniwala sa akin. Kung meron kang bumili ka ng feeds, pati ang feed company, underdosage din yung gamit nila. Yung gamit nila Ngayon, pagka nilagyan mo ng mga 2 kilos, yung 50 na feeds na nilagay mo, madadagdagan ng mga nutrient yung mga baboy nila. O yung baboy nila na makikinabang sila rito. So, sabihin, pwede rin palang panghalo rin. Pwede rin ihalo yan sa konti lang, 2 kilo lang, 3, okay. Sa isang sako? Sa isang sako ng binili mong feeds. Magkano yun? Mag-i-improve yung feeds mo. Mag-i-improve? Kasi nga may probiotics pwede rin 5. Maximum siguro 5 kilo sa isang 50 kilos na feeds. Kahit anong klaseng feeds yun. At pag tinignan mo na hindi talaga chemical siya. Hindi sa chemical. Pero chemical, mamatay na yung baboy. Ang totoo nga lang yan Ang totoo niyan pwedeng itimpla sa baso, pwede rin inumin ng tao yan. Sa totoo lang. Dahil kaya probiotic may probiotics kasi natural nga lahat Ayun na mainam. Baka nga kung ano makain yung tao baka pwede na ito Tsaka hindi, yung kasing ganyan, pagka nainom kasi ng kambing, nalagyan ng abono, mamatay yung kambing. Tayo hindi, iba to. Pwede rin kumbaga sa saan ka nakakita ng pataba, pwede sa halaman, pwede sa tao, kung tutuusin. Kaya lang, hindi ko pa tinatry. Pero kung talaga makakagipitan, pwede siguro gagawa ako ng ito yung pantao. Siyempre kasi iba naman yung panghalaman. Pero alam mo kung ano sikreto na gagawin ko? Kasi pantao yung gagawin natin. Ang sikreto ganito. Yung kasing molasses, pagkain ng kabayo. Pagkain ng kabayo yan pinakakain sa mga hayop yan. Ngayon, kung gagawa ako ng pantao na pataba, medyo mamamahalan tayo. Kasi ang kilo ng matamis na muscovado, 140. Kamahal, Yun yung ihahalo ko, yun ay titimplahin ko sa harap mo na, eto, umiinom ako ng pataba ko. Kasi ang ginawa ko, muscovado yung nakamix. Yun lang yung babaguhin ko. Yun lang, Yun lang. Kung baga sa kawan, pwede na ikasya sa tao. Kaya naman, para maging sosyal, baka malalo sila matakot. Ano naman? 340 naman ang kilo. Ang ilalagay natin, coco sugar. Coco sugar naman. Mas mahal kasi yun. Mas special. Special yun. Yun yung kabintayan ko sa... Pwede pa nga naman na ihalo dyan. Kasi molasses yung nakahalo, kaya
pang ano lang ito, pwedeng panghayop lang ito sa kahalaman. Pero pag hinaluan natin ng muscovado yan at saka yung coco sugar, pwede na pantao ng pantao. brand yung pataba. Oh. Kunyari, kailangan mo na ano, baka nga yung difference nung tinimpla ko na yun, baka hindi mo na kailangan bumili ng kuwan. Ano na nga itong ano, yung Centrum na 8 to 6. Parang yun na yun. Ayun na din nakuha niya. Liquid pa yung atin, natural pa. Baka magigilas, titimplahan mo na lang na asukal. Ano? Sa bagay, kompleto na. May asukal na. Meron na muscovado, saka coco sugar. Ano ba gusto mo? Medyo mahal itong ano. Ano ba gusto mo nakatimpla sugar? Muscovado o coco sugar? May juice na. Ano? Yan ang dapat. Malaki difference, madodoble. Kasi yung presyo nung ano, 140. Mas mamamahal nga lang. 340 yung coco sugar. Sa bagay ko totoo, mas mahal talaga sa tao kaysa sa halaman. Special kasi yun. Special siya. Pagkatapang tao. Yun yung pagkakaiba. Yan sana yung magandang makuha natin. Kung matutuklasan po yan ng ating presidente. Maganda yun. At biro po dito sa Pilipinas dito meron rin kayo sa taga San Jose, may gumagawa rin ng ganito. Pero kakaiba yung ingredients ninyo. Iba yung ano. Kasi alam mo ba yung isang problema nila? Hanapan mo sila ng ingredient nila na meron silang ginagawang galing ng US. Ala silang ipakita. Wala. Yun. Hindi kagaya sa inyo, meron kayong ganon. Meron tayo. May humic acid natin. Imported pa galing ng California. Kaya naman, nakikita ninyo yung mga sangkap niya. Yun lang. Doon lang. Naglag na sila sa akin sa humic acid. Yun ngayon yung ipantatalo mo ngayon sa kanila. Tsaka yung nito, yung gusar sa halaman. Yung gusar. Pagka maganda kasi yung gusar sa halaman, talaga mabalik-balikan po ng customer. Ang totoo nga yan, meron ako isang customer dyan, kaya lang hindi natin interview, nakakahiya. But naman, in-expose mo ako. Hindi lang natin pero hindi ko pwede sabihin yung pangalan. Huwag pangalan. Hindi natin babanggitin yung pangalan. Pero taga DPWH siya. Pero ang sa kanya, ang kinukuha sa akin noon, 3 season na 120 bags. Nag-improve lahat yung ano niya. Nung kanyang palay? Nung palay, mula nung gamitan ng produkto ko. Ibig sabihin, talagang conscious. Imagine mo, ang totoo nun, ang nangyari doon, hindi ko customer talaga. Meron siyang kasamahan ting isang hepe. Pinilit lang na gumamit gumanda yun. Naging regular customer ko na. Na yung taga DPWH na yun. Nakita nila talaga na kung nung nakaraan kang isang tagulan ni umane ko ng 100. Ngayon panay 120 ani ko. Sabi, nung isang season yun, nung tagulan. Sumulong siya ng ani. Dahil sa pataba mo. Alam mo nga, di kaganda rin na naidagdag sa... yun yung kabintahihan ng sa atin. At isa pa, before akong gumawa, kaya ako na-delay gumawa ng pataba. Imaginein mo, 4.5 years ako sa loob ng field rice. 4 na taon at kalahati ang ginugol ko ron para lang masubukan yung produkto ko. Na ito, hindi pa granule, powder pa. Pero sa kagandahang yung panahon na nangyari, lahat ng aking pinag-aralan, napatunayan ko sa loob ng field rice. Ang totoo nga yan, mamaya, pwede mo shatan yung yung, hindi ko nababanggitin yung kaya lang, damay na lahat yung hybrid doon. Meron akong technology ginawa. Mga buto, mga binhi. Hindi, yung program na ginawa ko, na kung ilalabas sana ng field rice yun, makikita nila na talagang natalo yung mga hybrid company doon sa technology na yun. Sa technology na nakuha na yun. Bakit hindi yun ang ginamit? Yung technology. Base sa akin pag-aaral siguro, imagine mo Brad, yung taga field rice ka, mga doktor ka ng halaman. Tapos ang gagawin mong consultant, ordinaryong magsasaka. Kaya mga sa kuwan mapapahiya naman masyado. Kasi sa akin naman, bahala sila. Ang problema nga nila, yun nga. Paano uunlad sila farmer? Ngayon niya. Dapat kung alin yung mas mabuti. Dapat nga sila tumulong Kaya nga, yun ang kailangan sundin. Pakikita ko sa iyo yung Sige po, tingnan natin po yung natin. Buti nga naitabi ko yung nag-iisang program na yun Yung iba kasi nasira na Yun yung tinesting po ninyo. Hindi, yun? Last season ko na yun. Last season yun na po doon. Wet ng 2017 yun. Nag-umpisa kasi yung labanan wet ng 2013, nayari ng 2017. Kumbaga competition nun yun na doon sa abono. Talagang labanan yun, Kaya sinuwerte ko, ginawa ako ng field rice nung ginawa ako ng field rice ng binhi, ito yun. Ito yung mga nagsipaglaban Ito yung kumbaga sa kuwan, ito yung program ko, yung pinaka-protocol. Protocol nyo. Oo. Yeah. Talaga mga pataba talaga mga kuwan ninyo. Oo. Yan yung protocol natin sa palay.
i-aprobado sa mission. Talagang medyo nakubos tayo ng oras. Talagang ganun eh. Ito yung ano, kada ano kasi ginagawa kami ng program ng Field Rice. Ito na yung summary. May summary na siya. Oo. Ayos ano. Pagka tiningnan mo to, ginawa ko nga ngayon ito eh. Yung ano yan, pagka tiningnan mo yung ORB, yan yung minerals natin. Kasi nung araw kasi may co-op ako, ipinangalan ko yung pataba ko dun sa, ang ibig sabihin ng ORB, Organic Resource Biotic. Yun yung dagdag sa kuna sa pataba. Oo, yun yung ipinangalan namin kasi ala pang pangalan, ORB. Yun. Carbon, may foliar, probiotics. Ito yung mga sangkap niya. Yung sangkap, ang totoo nga niyan pala, ano. Ito, nakita mo itong ano na to, paano sila mananalo sa akin? Itong dried malunggay na leaves na to, pag tiningnan mo, may nakalagay 8 kg. 2,000 square meter kasi ito eh. Itong 8 kg na to, ano yan? Pag tinuos mo yan sa dry, sa wet, kung fresh yung barunggay, 80 kilos yan. 80 kilos? Yung gaano ka? Pag pala natutuyo yung barunggay, ang ratio 10:1. 8 kilo yan, kaya 80 kilos yan. 80 kilos yung malunggay. Oo. Gaano katindi yan? Dyan lang, matatalo na sila. Alam mo namang madiin ang source ng... Yan yung mga idea natin na nakuha ko. Ayun yung mga noon nung naidagdag ninyo. Oo. Ayos pala. Gaano karami. Tapos ang foliar ko madalas. Liquid boron. Yan na nga yung ano natin. Yung mga... Parang sa pampalakas ng katawan ng nung halaman. Para ma-hold yung mga butil niya. Ganun. Nandiyan naman pala halos yung kuwende. Marami akong activities na ginagawa para gumanda yung ani. Hindi sa basta-basta ano lang. Yung iba kasi makatatlong sabog lang ng pataba. Hindi nag-i-spray ng foliar. Tayo, kumpleto tayo ng foliar. Tapos ito, may isang sekreto rito na dinisclose ko sa kanila para maniwala sila. Pag tiningnan mo to, nakita mo itong molybdenum. Molybdenum. Itong molybdenum na to, ang tawag dito nitrate balancer. Binabalance yung sobrang nitrogen kasi naglagay ako ng marami. O di ginamitan ko yung palay ko na control ko. Yun sa palay niya. Oo, yun yung isang hindi alam nung sa pagka ordinaryong agriculturist lang yung hindi nila alam ito. At saka yung karamihan po kuya na pataba ngayon, tumatawag ng mga insekto. Pag halimbawa, gumamit yan ng mga synthetic. Pero ano yun, ganito yun. Nag-automatic ang kuha nila. Tama ka doon sa sinabi mo na... Pero ang kailangan malaman ng magsasaka. Saan ang gagaling yung insekto? Ang insekto niya. But tama yung sabi mo na tumatawag. Hindi nila alam, lahat ng insekto, kung wala silang alam sa computation, pag hindi mo na-balance yung nitrogen mo doon sa potassium, kasi nga walang nagtuturo. Pag nasobra ka sa nitrogen at umulan ng umulan, yun na. Dati nga ng insekto. Ngayon, merong isang yung nutritionist na nagturo sa akin. Pag pala nasobra ka sa nitrogen, may lumalabas na methane. Methane. Yung methane na naamoy ng insekto 1 kilometer away. Imagine mo 1 kilometer away. Pampa-addict sa kanila yun. Susugurin ka na. Wala silang ang insekto, walang brain system yan. Wala silang, hindi naman nila alam na nag-i-spray ka ng lason din. Ganun pala ang kuwan. Pero, kung mabombahan mo ng molybdenum, nakita mo, release, binombahan mo. Wala na maamoy yung insekto. Pamatay sa kuwan yun? Hindi sa pamatay. I-convert na yung kasing nitrate na katalab. Ang pwede lang mag-convert ng mabilisan doon si molybdenum, kaya nga ang tawag nitrate balancer. Yung kasing nitrate magiging amino acid. Ayun. Kailan pag naging amino acid na, hindi na matitrace yung insekto. Kumbaga makakapagtago na sa amoy. Kumbaga sa kuwan, na siya pagdating niya ron? Na-cover na siya. Kaya naman, ala na ikaw umaamoy doon doon sa katabi meron, doon lilipat, hindi na sa'yo. Hindi na safe ka na, dahil dito sa molybdenum. Kailangan rin pala ito, in-spray din pala ng ganito. In-sprayan ko niyan, kasi ang totoo nun, ang ginamit kong urea, pansinin mo to, pag tinignan mo yung yung technology ko, pa lang ito, first day. First day may urea na. Urea 0060 saka 2100. First day yan Tapos pagdating ng 22 days, urea na naman ako, ayan. Hindi 22 days. Siyempre gusto mong manalo Ang mabigat nung 28 days, pinuro ko sa ng urea. 15 kilos. Lumalabas na sa 1 hektarya, 1.5 yan.
Oo. Pinuro ko medyo pa. malaki yan. Tagulan. Hindi Tapos- pala dapat gano'n. Ano? Hindi, okay lang. Okay lang Kasi siya. gusto mo nga umani. Umani. Basta alam mong balansehin. Ngayon, ito. Di 34 days. Ayan, urea na naman. Di urea. Saka 0060. Kung nag-urea ako, nakita ko yun nga sumobra ako sa Sa nitrogen. nitrogen. Hindi ko na control. Malakas naman ang loob ko kasi kumpleto tayo ng galing na US ng mga Yung mga lychee, probiotic. yung nila, yung fungicide nila, yung copper. Imagine mo ayan, dalawang sunod kong binomba ng ang fungicide kasi copper base, di binomba ko ng dalawang sunod, hindi nadali. Kaya ang pinaremedyo ko din. Kaya naapula yung ibang mga Itong wet season na to, umani ko ng rito sa isang hektarya, 150 ka bang mahigit. Ang dami. Tagulan yun. Nagkataon lang, may research kasi ko sa butil ng palay per piece. Tinuro ng chemical engineer. Yung technique niya. Doon ko nadali yung mga seed company, magaling nga yung chemical engineer. Pag palalalabang ka sa contest, para ba-brand sa boksingero. Kunyari, si Pacquiao. Magaling yun eh. Pero hindi siya pwedeng lumaban kung nabubuhay si Muhammad Ali. Hindi siya mag-category kasi malaki ito, malaki katawan. Pero magaling ka, hindi ka obran lumaban. Sa buto ng palay, ganun din. Pag malaki yung buto ng palay per piece, hindi ko pwedeng ilaban yun. Hindi, pwede. Pag lumabang ka, parang ang naging nangyari ganito. Hindi mo alam, yung 3 butil ko ng palay. Baka yung butil ng hybrid mo, 5. Para tumumbas dun sa 3 butil ko. Kumbaga, mas mabigat ang timbang. Mas mabigat, andun pala sa buto. Siyempre, sa labanan man ng sa kategory ng tao, basta wala lang parehong magaling. Ubra ka ba lumaban yung maliit doon sa malaki? Ay, kaya nga. Ay, wala akong Hindi mahusay. tinukurang Yun din yung palay pala. Sa buto. Kaya dumadami yung Sa buto, sa palay naman, ang isang pagkakaiba pa, na hindi napapansin nung mga farmer kasi wala nga nagtuturo. Turo rin ito ng plant nutritionist sa akin. Yung palang palay, hindi palakihan. Ang titingnan mo sa palay, kunyari, yung palay mo ang puno ganito, palaki. Yung ganito kalaki pero hanggang dibdib mo. Ngayon, meron ka naman palay maliliit, halos ganito kalaki, yung difference, halos doble. Hanggang singit lang, mas maraming aanihin yun. Mas Pag marami pala yung lumalaki yung katawan ng palay, mas malaki yung uhay na lalabas. Pag payat, mas kakaunti yung uhay na lalabas. Kasi payat nga, yung dadaanan. Para ba sa tao rin, pag nanganak, posible naman yung pandake mag-anak ng 6-footer. Natural, yung 6-footer, ang pwede lang maglabas ng 6-footer. Dahil malaki yung breed niya, pwede nga naman. Yun yung mga technique niya. Buti na itago ko ito. Ito pala yung experience nyo sa Phil Rice. Ito yung aking remembrance doon sa Phil Rice. Sabi sa tagal na rin nyo talagang nagsusuri din sa kawanan. Oo, medyo marami na rin tayong inuubos. Nasulit naman dahil marami tayong matutulungan. Yun ang mahalaga. Tsaka yan na importante sa kawan dyan eh. Ngayon may napunta rito Brad, may napunta rito chemist. Ayun yung bigay sa akin ng chemical engineer. Organic compound. Tinanong ako nung pero organic compound na yan. Yung molecular structure of adenosine triphosphate. May nagpuntang chemist dito, tinatanong ako, Sir Eka, ano ba kayo? Graduate ba kayo ng chemist? Ba't baka ako? Ano ba kaya hindi ko naiintindihan yan. Imagine mo, chemist yun, hindi niya naiintindihan. Ano mo nga. Binigay sa akin ng chemical engineer yan, pinaliwanag niya sa akin. Maraming hindi nakakaalam ng tungkol. Yung chemist nga dyan, nagpunta, di alam. Ngayon, may kinalaman yan para yung palay mo huwag magkasakit. Dyan sa kawan na yan. Sa formula na yan. Molecular structure. Kung mo walang nakakaintindi, paano mo matitimpla? Kaya nga. Ibig sabihin, kahit yung mga company ng pataba, kung hindi nila naiintindihan yung molecular structure ng adenosine triphosphate, hindi nila madadali. Tsaka hindi. Pagka hindi po nagkasakit ang palay, paano bibili naman insecticide? Yun. Yun lang nga isang problema. Yun nakasama yun eh. Kaya lang, para makontrol mo, medyo maglilimit ka sa urea. Yun lang. Isa pa, umuulan. Kaya hindi talaga masyado palagamit nga tagulan ang urea. Ng urea. Pero nung lumaban ako sa loob ng Phil Rice, 4.5 years ako dun eh. Along Baron, ang labanan kasi rito, dito sa Palayabangan, paramihan ng ani, nakakunti ang gastos. Medyo mabigat nga. Kaya ngayon, mauobligang
mauobligang yung 2,000 square meter namin doon na minultiply nila by 1 hectare. Hindi na namin pinadudukitan. Kumbaga, Tinabas mo, yun nadukit. yun na dokitan niya. Di ngayon na ano, may suso. Pinupulot ko na lang yung suso. Para lang menos gasto. Menos kasi ikokos eh. Kaya, Hindi may damo. Ay bubunutin mo na rin yung damo kasi additional cost yun kasi ililista yung lilista yung niya, damo. no? Pero ang nangyari Brad dun sa ano ko, kunyari ito, let's say 2,000 square meter ito. Itong 2,000 square meter ito, tinuro sa akin ng chemical engineer. I-divide ko ng every 5 meter. Eh di binla ko, kaya ako meron akong pasukan na ano, kung hindi ako nagkakamali, mga kung hindi 3, 4. Apat na ano yun, apat na pasukan. Yun yung daan ako pagka nag-i-spray ako. Kumbaga sa ko, may daanan kayo. Ngayon, ang tanong ngayon, ba't tinuro sa akin nung ano yun, yung chemical engineer? Hindi ba meron tinatawag na ano localized thunderstorm? Binabangkit to sa ano sa weather forecast yan, Pag-asa. Ngayon, wala nakakaalam nito. Meron din tinatawag na localized oxygen. Yung space ko na nilagay na yun na every 5 meter, yun na yun. Yun yung isang tumalo ron sa mga seed company na hindi nila alam. Na kumbaga, yun naman ngayon ang inignore ng iba. Ngayon, medyo mahirap intindihin para madali mong makuha. Let's say sa bahay, yung regular na na bungalow. Kalimitan sabihin natin may dalawang mag-asawa. Tapos may anak na 4, hindi ba? Di 6 na kayo. Bahay yun na bungalow. Kumuha ka Brad ng 6 na isang pamilya. Patirahin mo rin sa bungalow. Magkakabunggo-bunggo kayo. Yun yung halaman. Yung spacing. Yung spacing. Yung oxygen. Hirap ka. Pagka umalis na yung mga bisita mo, maaliwalas ka na. Ay, naku, matala na rin kamo yung aking mga bisita. Hindi ka nang bubisit na dahil na. Kaya ngayon, kaya hinahanip yung palay. Pag nadami ka ng nitrogen, tapos yung population na yun tabi-tabi sila, yun na yun. Kaya damay-damay na. Oo. Mas maganda pa rin yung tanim siya kaysa sa sabog tanim. Ngayon, simple lang yung halaman para rin tao yan Para bang let's say yung dalawang pamilya, 2 anak, yung isa naman 5. Ang tanong kung pareho kayong security guard. Ibig sabihin, parehas lang kayo ng pambili ng pagkain. Ibig sabihin, may possibility itong 5 anak mo, medyo bitin ng konti. Kumpara dun sa 2 anak mo, ibig sabihin, medyo solve ito kasi 2 pakakainin. Saka mabubusog lagi yun Oo. Hindi kagaya yung marami pang anak. Marami, mag-aagawan yun. Yun, Kaya meron may malnourished. Baka pati yung ama, madamay. Na siyempre, gusto mong makakain yung mo, kaya isang pirasong ulam. Kunyari, kung fried chicken yung binili, isa na lang, hindi ka obrang dumoble kasi 5 yung anak mo. Pero doon sa isa, obrang dumoble. Dahil kasi dadalawa lang yung anak. Baka bukas nga, may natira pa. Yun. Yun ang klase naman sa halaman. Oo, sa halaman. Mintres na yun ay sumisinsin, kumukonti yung nagiging ani. Hindi. Ang ibig sabihin nung pagka maraming suwi yung palay mo, pag marami kayo pakakain. Siyempre, sustinihan mo yun. Pag hindi mo na sustinihan yun, magmamaipa yun. Magdadagdag ka ng Magdadagdag ka ng tamang sustansya. Ayun. Yung pala ko. Yun yung pagkakaiba ng technique. Ng halaman. Ayan, marami na po ang na-share po ni Kuya doon po sa kanyang inventor. Na malay po natin baka makakuha po ng ating mahal na Pangulo kaysa umaangkat po tayo ng ibang mga abono sa iba-ibang bansa. Malay natin baka ito na yung solusyon. Ayan, open naman si Kuya. Kahit patawag po ng Office of the President. Baka naman Kuya, pagka kilala ka na, makalimutan mo kami. Ang masama lang Brad, maumpog yung ulo ko. Nakalimutan ko yung formula ng pataba. Kasi hindi ko sinusulat yan Baka kasi mamaya mayroong magnakaw. Baka mamaya aksidente may makabuklat ng formula kaya asak utak ko pa lahat kailangan pala nyo Kuya dyan. Paano dapat? Nire-record ninyo sa voice. Kasi ang nangyari kasi sa akin, kaya ako siya kabisado. Kasi almost 20 years akong nagta-trial and error sa pataba. Kaya kaya ang nangyari sa akin yung memory ko, hindi ko alam kung bakit masyado naging active. Pero alam mo ba yung kurso ko kasing kinuha? Pero nagamit ko yung kurso ko
Tapos kasi ako ng zoology, BS zoology. Ngayon ito palang zoology. Ano to study of plant, human being, ganun ang ano may similar sa kaya preparatory siya sa ano. Ang totoo naka 1 year proper ako sa medicine. Meron rin kayo pinag-aaral din sa medisina. Naka 1 year proper ako. Hindi, magme-medicine ako talaga kasi preparatory rin yun. Hindi ko nagamit. Medyo na-blanco yung utak ko noon. Na kaya pala ako hindi naging doktor. Magiging doktor naman tayo ng halaman. Na mas maraming makikinabang. Kasi kung naging doktor ako ng tao, sa Tantiang Bumbrad, may sakit ka, ba't kita pagagaling? Wala ka ba napapansin doon sa may mga sakit? Panay maintenance, hindi gumagaling. Ay, yun nga, ganun dyan. Dahil nga naman pagka kasi gumaling ka, wala naman maintenance. Wala naman maintenance. Totoo nga naman. Ngayon, ang factor lang nung halaman, kaya may sakit. Sabihin natin, 50 years ago, yung mga naunang mga nabuhay. Kaya mahahaba yung buhay nila. Inabutan nila lahat yung nutrient ng lupa. Sinuwerte sila. Pero ngayon, itong generation na ito, kawawa. Dahil kasi mga nasira na kasi yung Kasi pagka nakabalita ka, may 50 years old, inatake. May diabetic. Kumisan, below 50, may sakit. Meron nga. Yun yung patotoo ko sa lupa, na yung lupa, sira talaga. How much more itong 3 years from now? Lalo na magsashutdown yung lupa. Walang naka-prepare na Pero wala naman problema dahil nag-prepare na ako. Advance yung Ang kailangan nyo lang dyan, medyo damihan ninyo gawa. Ang problema natin na siyempre budget. May limitation din yung yung paggawa niya. Yung paggawa ko, yung pera kong hawak. Kasi actually ang bukid ko kasi halos 7 hectare lang. Ako magkakunti lang din ko tutuusin yung bukid nyo. Konti lang bukid ko, pero buti nga naging seed grower, maganda presyo. Ang problema naman, yung mga kasama ko, kay BBM na tungkol do sa dapat sana itaas. Yung presyo ng seeds kasi nga halos yung presyo nung sa market nung benta ng palay, kapresyo na nung seeds namin ngayon sa ngayon. Ibig sabihin, mas mababa ngayon ang ibig sabihin, para bang biruin mo, parehas lang ng pagbibilan, yung masama, ipoproseso mo. Poblowerin mo, bibilad mo, lilinisin mo, bibili ka ng sako, ipatetest mo, ang daing gastos. Mas mura pala ngayon ang buto kaysa doon sa kawan. Kumbaga sa kami, medyo talo kami sa ngayon dahil maski para bang pag binenta mo ng presyong palay mo, wala kang pagod, hawak mo pera. Ay, kaya nga, hindi kagaya nung binhi na nilinis mo pa. Ang mabigat sa binhi, mga mga 2 months yan bago kang bayaran, hindi mo magamit. Kaya nga. Samantalang yung palay mismo. Sa commercial, ora mismo, iabot sa iyo pera, magagamit mo na, pwede ka na mag-rolling. Mapapagulong mo na kagad. Yun yung isang problema namin sa sa seeds. Sa seeds. Kaya nakakontrata na kami na obligadong 1.5 yung mga kasama ko sa sa federation, ang gusto nila gawin man lang sana ng 2,000 kasi dati 1.5. Kaya ako na lang din. Parang break even Break even, nangyayari Wala Yun minsan ng kuha natin dahil mahal na rin kasi bigas natin ngayon. Yun na nga yung isang dahilan. Ngayon, naging taas. Ngayon, kung ako magpaplano, hindi ba ang kailangan ng farmer makakain? Meron namang malalakas na variety. Let's say itong 398 na to, tagulan na tagulan ni umani ng ng 150. Gaano karaing pala yung aanihin ng farmer kung ito itatanim. Ngayon, kung gagawa ng program si BBM sana, di kung may budget siya talaga na meron ata siyang binabalak, ito ipatanim. Para mas marami Kasi ang kailangan ng tao hindi naman yung magandang klase, ang kailangan yung may kakainin. Magtatanim nga tayo ng 160, 218. Limitado. Kaya masarap kang kainin. Magugutom yung tao naman ay paparami. Kung sana yung tao umuunti, hindi naman. Ang nangyayari sa atin, dumadami yung tao, umiunti yung taniman ng palay. Tapos humihina pa yung ani. Yun. Ngayon ito isang mabigat. Kamukha ngayon, kasi totoo naman ang mangyayari. Yung seeds ng nagawa ng inbred ng mga seed grower. Babawasan pa kami. Ng disposal, ang dadagdagan yung hybrid. Yung hybrid ang dadagdagan. Samantalang wala namang tamang data. Na mas maraming umami yung hybrid. Ngayon sila
Hindi na lang natin babanggitin yung ano, yung pangalan nila. Yung pangalan. Ang tawag ko nga ron, drawing. Ang sabi nung mga company, uma-under sila ng 300 plus. Doon sa hybrid na yun? Doon sa hybrid na yun. May technology pala tayo ng 300. Bakit di yun ang gamitin? Ba't hindi natin gamitin yung technology kung totoo yan? Di lumalabas, nagdo-drawing lang kayo. Na sinasabi nyo, umani ng 300, hindi naman. Ayun, tama nga. Di patunayan nyo sa field na umaani ng 300. Tsaka hindi, mas maganda yan ang gamitin para at least nun. Pero kaya ko naman sinasabing drawing, bakit ko sinasabing drawing yung 300? Kasi sumali ko sa field rice, ito na nga yung palayabangan. Inbreed nga yung sinasali ko natatalo ko yung mga hybrid dun kaya ako sinasabing drawing, yung asa labas. Dahil ang nangyari nga ron sa loob, ang nangyari nga ron, kung meron top 3 na magagaling na magsaka doon, isa ako sa kasama doon sa inbreed. Sabihin nun, yung 300 na yun, drawing nga lang. Ay, drawing lang. Kasi, hindi dapat sana self-sufficient na tayo. May 300 pa lang Yun nga lang 200, okay na rin Tsaka ba't yan mo tataas ka mong ganun ng bigas natin? May 300 pala. Ba't kayo nagpapalabas sa pamphlet, babasa mo, 350. Umani si Ganir Gano'ng karami yun? Gano'ng karami yung 350? Sa pampleto pa na field rice siya, kalagay siya. Hindi naman, doon sa mga sa mga tabloid. Pulyeto nung tabloid ng mga seed company, mababasa mo. Kumbaga drawing yun, para lang maengganyo yung tao. Kaya yung mga bumili ng binhin. Kaya ngayon, anong nangyayari? Pati si Presidente. Kaya nga binawasan kami siguro, baka yun yung nakita niya, umaani pala ng 300. Hindi naman siya lumalabas ng bukid. Hindi naman reality nangyayari. Hindi naman reality, di lumabas nga siya sa bukid. Kaya naman, ipahalungkat niya itong technology ko na tungkol doon sa palayabangan ng Nag-umpisa ito ng wet ng 2013, nayari ng wet ng 2017, panahon ni Alcala. Ito nga yung program na sa rice sufficiency, pero hindi inilabas. Bakit? Sayang. Ewan ko kung bakit. Sila lang ang pwede sumagot nun. Itong field rice. Kasi asa kanila yung technology ko, asa kanila lahat yung dilibro lahat ito. Sabihin, ang pinaboran niya, yung mga nandun na mismo sa kuwan na. Yung mga mahihinang klase na lang. Hindi naman sa mahihinang klase, alam mo naman sa taas, kung sino yung malapit doon sa magkakaroon, siyempre. Totoo nga yun. Katulad namin, mga simple kayo. Ordinaryong farmer lang kami, paano kami makikibangga sa kanila? Kaya lang, ang hindi nila alam, itong ginamit kong technology na ito, paano hindi sila matatalo? Technology ng US ito. Technology ng US itong ginagawa ko na ito, yun ang hindi nila alam. Kaya wala silang idea ngayon tungkol doon sa kona. Isinali nila ako ron. Nakalain ba nilang yung isinali nila ordinaryong farmer technology pala ng US yung gagamitin? Tala, mga expert naman yung mga kalaban ninyo. Imagine mo, nag-i-spray ako ng 8 beses sa isang 8 beses sa isang season. O sinong farmer ang gumagano? Kaya yung farmer hindi aani. Tapos yung pag-detect ng insect hindi nila alam. Pag nakita, malala na kaya sakit. Wala na silang gagamitin ko na. Tapos hindi nila kayang kontrolin. Yung halaman para rin tao yan. Subukan mo yung tao, may sakit ka. Gamot, panay antibiotic ka. Madadamage kan lalo. Lahat ng may sakit hindi makakain. Ganun yan. Tapos yung umiinom ng gamot, lalong lalala. Yung halaman, ang pagkakaiba ng halaman, sa natuklasan ko, iba. Pag binira mo ng panay sustansya, makikipaglaban. Pag binira mo ng lason, lalo nang hihina. Hihina katawan. Kaya ng pagkain Biruin mo, ina-antibiotic mo yung tao, hindi mo pinakakain. Mamatay nga. Mabubutas yung sikmura kasi panay gamot, walang pagkain. Yun din yung halaman. Kailangan lagyan mo ng pagkain. Pakainin mo siya. Kaya hindi nila alam yung tamang pagkain. Eto na nga yun, yung mga calcium boro na yan. Yung copper na yan. Okay, marami na yung mga naibahagi po ni Kuya para doon sa kanyang abono. Sige po. Sige sir, tawagan po kayo sa inyo. Isang magandang hapon sa inyo. Ngayon, nakita nyo na yung aking pasilidad, yung mga paggawa natin ng mga pataba. Nakita nyo naman, leche, yung humic acid na ginamit natin, yung mga materialis natin, authentic na galing talaga ng US yan. Na nagkataon na may supplier tayo kaya nakakakuha tayo ng ng mga product na siya naman natin ginagamit.
Panghalo. Panghalo natin doon sa pataba na yan. Kasi pwede natin sabihin na 100% na ano yun eh. Ang tawag ko kasi dyan, yung iba nga napagkakamala, akala nila ordinaryong organic ito. Hindi basta-bastang organic ito. Ang tawag ko dito, organic mineral. Kasi ang rock phosphate kasi, ano yan, tain ng paniki na yan. Kung tawagin nga natin yan, yan yung tinatawag na ano na organic compound eh. Na pagka tinignan natin ang meaning ng organic compound sa maigsi na paliwanag, organic compound is a living organism of plant and animal. Imagine niyo 10,000 years ago. Yan yung product natin. Hindi siya ginawa ng 1 year ago lang. Matagal. Matagal siyang pinrases. Kaya ngayon, siguro kaya andyan niya sa mga paligid natin, hindi naman sa sinisira yung kabundukan. Kasi kailangan na ng tao. Dahil kung hindi naman natin gagamitin yan, yung tao naman ang mauubos, ganun din. Dahil yun nga, sa panahon natin ngayon, ba't ba nagkakasakit ang tao? Kasi nga, depleted na ang lupa. Kaya itong itong pataba natin na to, siyempre, limitado rin naman din yung paggawa ko. Kasi malaki rin ang puhunan. Kasi yung mga materialis natin, hindi naman basta-basta yung presyo rin. Kung tutuusin nga, kung iaano natin yung presyo niya, dapat magdagdag ako. Let's say, kamukha ngayon. Ito, kung tutuusin natin itong mga produkto, mga nakakauna to, galing na US ito eh. Ito yung mga itinitimpla ko dyan sa na yan, doon sa produkto na yan. Kaya lang, may ratio yan, hindi naman basta-basta pwedeng itimpla na kahit makita nila. Obligado, may computation ka dyan kung ilan lang ba yung dapat ilagay. Kaya yun yung isang kabintayan natin na, yun nga, kaya ako nagpapasalamat ako. Noong 2011 to 2013, 3 years ako nag-stay nga sa Manila na merong isang chemical engineer doon na tinuruan kami. Na ang halaman, hindi basta-basta yung pangangailangan niya sa panahon natin ngayon. Kaya yun yung isang mahalaga na kung talagang gagamitin natin to, malaki maitutulong. At ito yung isang kailangan ng lupa natin para mabalik sa dati. Bali po kuya, kung sakali man po na gustong subukan po yung abono ninyo, saan kayo matatagpuan? Itong lugar ko na to, ang kinalalagyan nito, nasa boundary ako ng Kalibambangan, Samon. Sakop ng Cabanatuan City ito. Madali lang naman hanapin to kasi kung nagtitinda tayo ng binig, kilala ko rito. At kung gusto nyo namang tumawag, ang telephone number natin is 0928-521-3247. Ngayon, kung sakali man, si Brad, pwede naman niyang iano sa inyo yung number ko kung sakali mga hindi nyo nakuha. Yun lang siguro. Sige po mga katrivia, at yun po ay papaskil po natin sa ating pong vlog po yung number ni Kuya tsaka po yung address. Kung meron po kayo ibang mga katanungan, pwede na po kayong magtanong po sa kanya. At naharinawa sana ito pong kanyang inventor na talagang samuchari siya, talagang pinagsama-sama, talagang hindi basta pag-aaral, talagang iba yung pag-aaral talaga ginawa niya. Talagang nagsunog ng, sabi nga nila, nagsunog ka ng kilay. Yung una kong binanggit na na 15 years, ang totoo nun, hindi lang 20 years. Matagal pa. 1995 pa, mahilig na ako magtitimpla. Yun nga, nakamit ako ng mga magagaling magturo, ng mga plant nutritionist. Yung isa naman ang expertise sa probiotics. Kaya nagka-combine, kaya yun. Nagsama-sama dyan. Kaya ito, dunong ito ng 3 tao, hindi lang isa. Nadagdag pa ako, kaya 4 na kaming halos nag-develop. Kaya pinag-isa na niya, kaya 4-in-1. Sige po mga katriba, ganito lang po at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Kita-kita lang po tayo bukas. Sige. Bye.